Ito yung itsura ng Titan elastomeric mga kapatid. Para siyang may tubig sa ibabaw. Parang may oil. Ano? Yan. Kailangan dyan, huwag nyo ipahid kaagad. Haluin nyo lang mabuti. Kahit anong pintura, basta haluin nyo mabuti. Hanggang sa iisa na lang yung kulay niya, kasi dalawang kulay ito parang yung isa colorless. Yan, colorless. Tapos ito puti. Kailangan mahalo yung mabuti. Bago nyo ipahid. May mga nagtatanong kasi kung pwede bang ipahid sa plywood, sa hardiplex, sa gypsum board. Pwede lahat yan. Kaya lang may kanya-kanyang diskarte dyan. Pag halimbawa plywood, primeran muna namin yung plywood. Pagka gypsum board, pwede mong i-direct yan. Hardiplex, pwede mo siyang i-direct na i-roller o kaya i-brush. Yan ang isa sa mga lagi nilang tinatanong sa aking comment section. Sa plywood lang kasi mabusisi sa paggawa sa plywood. Kailangan niya na Critex primer, tapos pag na Critex primer mo na yan, pwede mo siyang masilya ng iba't ibang klase ng masilya. Pag na Critex primer. Pag napahiran mo kasi itong plywood, kasi water base yan. Yan. Water base ito May partes sa plywood na magkakaroon ng bubbles. Aangat itong unang niya. Ito. May partes na umaangat. Lalong-lalo na yung mga plywood na ordinary. Yan. Sa plywood yan, direct, pwede. Dito naman sa hardiplex, pwede rin siya. Yan. Huwag kayong matakot magpahid mga kapatid. Yan. Plywood saka hardiplex. Sa gypsum board pwede rin siya direct, kahit huwag na kayong mag-primer. Kaya lang sa plywood kasi pag mga masiselan na bahay, talagang magpa-primer kami dito kasi kumakatas yan. Pero may plywood din na hindi siya kumakatas, lumalabas na parang kalawang ganun, mancha. Pero sa hardiplex walang problema. Punasan nyo lang to kasi malikabok to Ito. Ang isa sa mga dahilan kung bakit sa trabaho namin kung bakit nagpa-primer kami ng Critex dito. Kasi ipapakita ko dito, may parties kasi na nagkakaroon ito ng parang mancha. Kaya pagka mamamakyaw ka ng bahay, Critex primer mo muna ito. Pero pag hindi mo naman nagmamantsa yung kahoy, hindi lumalabas yung mancha, yung plywood, pwede mong i-direct yung Titan elastomeric. Ganito, dinirect ko to. Ito, pag dinirect mong first coating, pwede mo rin siyang masilyan kasi self-priming, ibig sabihin, pwede rin siyang primer. Tapos, pwede mo na siyang masilyahan ng kahit anong masilya. Busni Wolpati, mga water base na masilya, kapit na kapit dito. Ang isa sa nagiging problema minsan, kaya nagpa-primer kami sa trabaho namin, ito, kasi water base tong Titan, magkakaroon minsan ng mga bubbles tutuklapin natin. May mga plywood na ganito, sensitive, gaya ng ibang vlog ko, kasi may ibang plywood na sensitive. Pag napahiran ng water base yan, halimbawa pinang primer yung flat latex o kaya elastomeric fade, merong parties na nagbabubbles kasi ang ayaw ng plywood ay yung tubig. Pag natubigan ng plywood, pag sensitive yan, mga ordinary na plywood, magkakaroon ng ganyan. Kaya bakbakin yan, tapos primeran o kaya primeran tapos masilyahan. Kung pansarili nyo naman, pwede nyo nang i-direct yung elastomeric. Pag kumakatas, halimbawa ito, papakita ko dito sa inyo, may kumakatas dito, yun, papakita ko, yun.
Kaya pag gusto nyong sure ball o kaya hindi kayo magkamali, primeran nyo muna ng Acrytex bago kayo gagamit ng water-based na pintura. Kasi pag water-based, halimbawa marumi yung plywood o kaya nara-ply, kasi pag nara-ply yung plywood mo, magkakaroon ng ganyan. Yan, mancha na yan. Yan. Pero pag gusto mong mawala yung mancha, pahiran mo lang ng acrylic emulsion yan o kaya sanding sealer. Tapos patungan mo ng Titan elastomeric o kaya itap coat mo na siya. Pag napahiran kasi ng acrylic emulsion yan, maisisil dyan, hindi nalalabas yung mancha. O kaya sanding sealer o kaya Acrytex primer. Yan yung mga katanungan nila mga kapatid. Tapos dito, Hardiplex, kung pwede daw i-direct sa Hardiplex, kung pwede rin i-direct dito. Pares na pwede yan. Hardiplex saka plywood. Basta hindi sensitive yung plywood. Pero sa Hardiplex walang problema yan kahit i-directa mo yan. Hindi gaya ng plywood na magkakaroon ng bubbles.